Bago tayo magsimula, gusto ko lang batiin ang bagong miyembro natin ngayong buwan. Shout out sa iyo, Daryl. Maraming salamat sa pagsali sa membership natin at sa patuloy niyong pagsuporta. Dito muna tayo sa gitna ng madugong tapatan kung saan ang leader ng Jongnan na si Sanggak ay lugmok sa tindi ng hilakbot. Literal na napatigil ang kanyang hininga sa tindi ng gulat habang sinusuri ang bawat anggulo ng kanyang pagkatalo. Wika ni Sanggak, hindi, paano? Sabi ni Sanggak sa kanyang isip habang nanlilisik ang mga mata sa tindi ng gulat, hindi siya dapat nakakagalaw dahil sa celestial arts. Napakalupit na eksena. Ang espada ay lalong bumaon sa katawan ni Sanggak. Pinipigilan niya ang kanyang pagsuka habang yanig ang kanyang buong katawan. Dahan-dahan na pinadaloy ni Dongpil ang kanyang chi sa kanyang espada na yayanig sa kumpiyansa ng kaaway. Sabi ni Sanggak sa kanyang isip habang napatigil ang mundo sa tindi ng realisasyon, sinasabi mo bang ang kanyang demonic chi ay napakapuro kaya nitong labanan ang divine chi ng celestial arts? Hindi na nakapagtiis si Sanggak at mabilis na sumuka ng dugo. Daing ni Sanggak, literal na tumatalsik ang dugo sa lupa. Isang napakalupit ng ngiti ang semilay sa mga labi ni Dongpil habang dahan-dahan na tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig. Wika ni Dongpil, naglalagay ako ng higit pa sa kinakailangan dito, kaya huwag mo itong kalimutan. Ang tawag dito ay, ang demonic chi. Yanig ang buong lugar. Biglang tumalon si Dongpil at mabilis na ginamit ang kanyang tuhod para tamaan ang mukha ni Sanggak na nagpatalsik sa kanya palayo hanggang sa bumagsak sa lupa. Napaungol ito sa sakit. Dahan-dahan na hinawakan ni Sanggak ang espadang bumaon sa kanya ngunit tuluyan na itong nawalan ng malay. Binunot ni Dongpil ang espadang nakabaon sa kanyang katawan ng may tindi ng pighati. Literal na bumubulwak ang dugo palabas. Nanatiling tahimik si Dongpil habang sinusuri ang sitwasyon. Nanginginig sa tindi ng gulat ang elder habang nanlilisik ang mga mata sa tindi ng galit. Wika ng elder, hindi ako makapaniwala. Ang sect leader. Pinatay siya ng isang demonic martial artist. Hapong-hapo si Dongpil habang dambuhalang humihingal. Wika ni Dongpil, kung isa kang martial artist, sumugod ka sa akin. Literal na napatigil ang hininga ng elder sa tindi ng gulat. Tinitigan siya ni Dongpil nang may matikas na paninindigan. Wika ni Dongpil, hindi mo ba ipaghihiganti ang iyong pinuno? Nanginig ang elder at nagngit-ngit ang mga ngipin sa tindi ng galit. Mabilis siyang sumugod pasulong para atakihin si Dongpil. Sigaw ng elder, papatayin kita. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsugod, isang dambuhalang revelasyon. Biglang lumitaw ang ating bida at sinipa ang ulo ng elder ng napakalupit. Tumalsik ang elder at mabilis na tumama sa pader ng bundok. Hinarap sila ng ating lodi ng may napakakalmadong tono. Wika ni Sorayang, sino ang papatay kanino? Napakabangis. Mukhang ang tapatan sa pagitan ng ating bida at ng Jongnan sect ay formal nang pumasok sa isang madugong yugto kung saan ang bawat pikit ng mata ay uukit ng kamatayan. Hinarap ng tapat na si Dongpil ang ating bida nang may matikas na paninindigan sa kabila ng kanyang mga sugat. Wika ni Dongpil, young leader. Nahuli na ako. Isang napakalupit na ngiti ang semilay sa ating bida habang sinusuri ang kalagayan ng kanyang tauhan ng may nanlilisik na mga mata. Wika ni Sorayang, nahuli? Alam ko nahihingalin ka at duguan sa kung saan-saan, pero hindi ko inaasahan na talagang mapapatay mo ang sect leader ng Jongnan. Literal na napatigil ang hininga ni Dongpil sa tindi ng pagpapakumbaba sa harap ng kanyang Panginoon. Wika ni Dongpil, ang aking kakayahan ay talagang mas mababa kaysa sa kanya. Hinarap siya ni Sorayang nang may napakakalmadong tono habang dahan-dahan na binubunot ang espada mula sa katawan ni Sanggak. Isang huling ungol ng sakit ang pinakawalan ni Sanggak bago tuluyang malagutan ng hininga. Wika ng ating bida, mahahalata ko naman kung paano kayo naglaban. Ang mahalagang bagay ay kung sino ang nanalo. Sa huli, ang nanalo ang mas malakas, gumamit man sila ng lason o mga hidden weapon. Diniinan ng ating bida ang isang napakalupit na katotohanan na yayanig sa prinsipyo ng sinumang mandirigma. Wika ni Sorayang, alam mo ba? Walang ganoong bagay na patas sa giyera. Ang paghahanda ng maigi para pabagsakin ang iyong mga kaaway ay natural lang. Siya ang tanga dahil natalo siya sa pagmamaliit sa iyo. Walang dahilan para mailang ka sa tagumpay na ito.
Nanatiling tahimik si Dongpil ng ilang sandali habang binalot ng matinding pagmumuni-muni ang kanyang isipan. Sabi ni Dongpil sa kanyang isip habang naniningkit ang kanyang mga mata, hindi ko maiwasang mailang ng kaunti sa tagumpay na ito bilang isang martial artist. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay nakaka-comfort. Yanig ang buong lugar ng pasanin ng ating bida ang katawan ni Sanggak sa kanyang balikat nang parang wala lang ang bigat nito. Wika ni Sorayang, hawak na natin ang lahat ng panggatong. Kailangan na lang nating simulan ang apoy ngayon. Tara na, napakalupit na balita. Ang pagkidnap kay Hong Sanja at Sanggak ay yumanig sa buong mundo. Bagamat ang mundo ay palaging nasa kaguluhan, wala pang insidente na naging kasing laki nito sa kasaysayan ng Jianghu. Ang mga rehiyon sa hilaga ng Yangtze River ay literal na nabulabog at nasa tindi ng kaguluhan dahil sa pangyayaring ito. Mukhang ang bawat hakbang ng ating bida ay pormal nang naglulunsad ng isang dambuhalang apoy na tutupok sa buong Miriam, habang ang anino ng isang malaking digmaan ay dahan-daang lumalapit. May mga balitang kumakalat na ang anak ng Ice Palace ay kasama raw ng mga kidnapper, at ang kanyang mga gwardya ay mas malakas pa kaysa sa mga sect leader ng 10 great sects. Ang Northern Sea Ice Palace, isa sa 4 na Outer Wall Palaces. Ang kanilang ginawang pagkidnap sa 2 dambuhalang leader ng 10 great sects ay simpleng hindi kapanipaniwala. Dahil dito, ang Orthodox Miriam ay pormal nang ibinuhos ang kanilang matinding puot at galit sa Ice Palace. Lumipat ang eksena sa loob ng Alliance Meeting Hall kung saan ang mga leader ay nagpapanik at yanig ang buong paligid. Nagkakagulo ang lahat habang binalot ng matinding tensyon ang silid. Sigaw ng mga leader, kidnap. Iyan ay isang mababang gawain ng kriminal. Bumanat ang isa pa, kailangan nating gumawa ng paraan tungkol dito. Gayunpaman, ang usap-usapan na lumabas pagkatapos niyon ay mas nakakangilabot na yayanig sa pundasyon ng katotohanan. Dito naman tayo sa loob ng Ice Palace Throne Room kung saan ang young leader ay pormal nang binitawan ng isang rebelasyong yayanig sa kompetisyon. Hinarap niya ang kawalan ng may matikas na paninindigan habang sinusuri ang bawat anggulo ng kanilang laro. Wika nito, ang Righteous Heavenly Alliance ay lihim na nakikipagtulungan sa Heavenly Dragon Palace, sa Sword Palace, at sa Beast Palace. Ito ay isang malinaw na banta sa atin. Kinidnap pa ng Beast Palace ang young lady ng Ice Palace. Naghihiganti lang kami bilang tugon sa mga ganitong aksyon, kaya ang mga sangkot sa usaping ito ay dapat humingi ng paumanhin at makuha muli ang kanilang mga sect leader. Kilalanin natin ang young leader ng Ice Palace ng Northern Sea si Yo Gangwei. Sa wakas, sa tagal natin siyang nakasama, nakilala na din natin siya. Napakalupit na impormasyon, hindi na ito maituturing na tsismis lang dahil ang balita ay nag-leak mula sa Beast Palace. Maging ang House Sect ay pormal nang kinumpirma ang impormasyon, kaya malamang na totoo ito. Dahil dito, mabilis na itinanggi ng Righteous Heavenly Alliance ang mga naturang claim. Dito muna tayo muli sa Alliance Meeting Hall kung saan ang Alliance leader na si Dam Seong ay bumanat ng may napakalamig na tono para itama ang usapan. Hinarap niya ang lahat ng may nanlilisik na mga mata sa tindi ng puot. Wika ni Dam Seong, kalokohan. Isa lamang itong masamang tsismis na nagtatangkang sirain ang ating imahe. Mukhang ang entablado ay handa na para sa isang dambuhalang tapatan ng mga salita at lakas, habang ang bawat panig ay kasalukuyang naghahanda para sa isang madugong sigalot na uukit sa kasaysayan ng Jianghu. Hinarap ng Alliance leader ang sitwasyon ng may matikas na paninindigan habang sinusuri ang bawat anggulo ng paparating na gulo. Wika ni Dam Seong, inaasahan ko na ang Beast Palace at ang House Sect ang managot sa kaguluhang ito. Napakalupit na revelasyon. Maging ang Beggar Sect ay nagsimula na ring maglabas ng kanilang sariling mga ebidensya sa gitna ng dambuhalang kumpol ng mga alegasyon. At sa mismong segundo na yun, isang mas nakakangilabot na tsismis ang pormal ng lumutang nayayanig sa kumpiyansa ng lahat. Lumipat ang eksena sa loob ng Righteous Heavenly Alliance Leader Pavilion kung saan mabilis na humahangos ang isang mensahero para maghatid ng ulat na yayanig sa katahimikan. Literal na napatigil ang hininga ng lahat sa tindi ng balitang dala nito. Wika ng mensahero, balita sa Alliance. Pinuno, apurahan po. Ang mga Plum Blossom Swordsman ng Mount Hua Sect ay sinubukang patayin ang mistress ng leader ng Steelblood Fortress. Ang mga martial master ng Steelblood Fortress ay nanggigil sa galit at pinatay ang lahat ng Plum Blossom Swordsman.
Ngayon, humihingi sila ng paliwanag sa atin. Sinasabi nila na magsisimula sila ng digmaan kung hindi tayo makakapagbigay ng maayos na paliwanag. Bumanat si Dam Seyong nang may napakakalmadong tono sa kabila ng dambuhalang banta na maaaring magdulot ng madugong digmaan. Wika ni Dam Seyong, naiintindihan ko. Wala tayong ilalabas na anumang komento tungkol dito. Ngunit binalot ng matinding pag-aalinlangan ang mensahero at muling nagsalita ng may kaba dahil sa banta sa kanilang reputasyon. Wika ng mensahero, pero ang imahe ng Righteous Heavenly Alliance ay lalong lumalala. Ang pananahimik ay lalong magpapaduda sa mga tao sa atin. Maaari ka nang umalis, napakalamig na pagtatapos ni Dam Seyong habang nananatiling matigas ang kanyang postura. Nanatiling tahimik ang mensahero at dahan-daang lumabas habang ang usok ng insenso mula sa lampara ay bumabalot sa buong silid. Pagkaraan ng ilang sandali, binitawan ni Dam Seyong ang isang kaisipan na yayanig sa kanyang sariling hinala. Sabi ni Dam Seyong sa kanyang isip, mayroong gumagawa ng kaguluhan sa Zhongyuan. Dahan-dahan niyang binigkas ang huling salita habang naniningkit ang kanyang mga mata sa tindi ng obserbasyon. Sino? Samantala, lumipat ang eksena sa secret safe house ng house sect sa Hubei kung saan ang ating bida ay kasalukuyang nakikipag-usap tungkol sa titulong yayanig sa buong Jianghu. Tanong ni Sorayang, ang Dragon Emblazoned Yama. Opo, maikling sagot ni Gang Yachi habang binalot ng matikas na paninindigan. Hinarap sila ni Sorayang ng may seryosong mukha habang sinusuri ang bawat detalye ng impormasyong kanyang narinig. Wika ng ating bida, yan ang titulong ibinigay ng Righteous Heavenly Alliance sa misteryosong martial master na pumatay sa elite squad ng Steel Blood Fortress at sa isang buong stronghold. Bumanat si Gang Yachi ng may matikas na paninindigan para ihatid ang tindi ng kumakalat na balita sa bawat sulok ng rehiyon. Wika ni Gang Yachi, ang chismis ay mabilis nang kumalat sa ilog. Lahat sa Hubei ay nakarinig na ng mga bali-balitang ito. Sa loob ng 10 araw, ang katanyagan ng Dragon Emblazoned Yama ay aalingaw sa buong hilaga ng ilog. Isang napakalupit na realisasyon ang binitawan ng ating bida sa huli habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Wika ni Sorayang, katanyagan sa maling mga dahilan. Mukhang ang bagong titulo ng ating bida ay formal nang nagbabadya ng isang dambuhalang unos na uukit sa kasaysayan ng Zhongyuan, habang ang bawat faction ay kasalukuyang naghahanda para sa isang madugong tapatan. Hinarap ni Gang Yachi si Sorayang ng may matikas na paninindigan para itama ang pananaw nito sa kumakalat na balita. Wika ni Gang Yachi, hindi naman talaga. Kahit papaano ay hindi para sa mga orthodox martial artists. Ang pagpaslang sa elite squad ng Steel Blood Fortress at sa isa sa mga Yangtze River strongholds ay isang heroic feat. Bumanat ang ating bida ng may nanlilisik na mga mata sa tindi ng ironya habang sinusuri ang bawat anggulo ng kanilang sitwasyon. Wika ng ating bida, heroic. Parang hindi. Nakalimutan mo na ba kung sino ang kinidnap natin? Makatwiran yun, maikling tugon ni Gang Yachi habang nananatiling seryoso ang kanyang mukha. Literal na napatigil ang ating bida at binitawan ang isang napakalupit na realisasyon tungkol sa galit ng mundo. Wika ni Sorayang, bahagya lang. Ang Mount Hua sect at ang Zhongnan sect ay napakasikat. Sasabihin ng mga tao na lumampas tayo sa linya. Ito ang pinakamalalang senaryo. Ngunit ang Righteous Heavenly Alliance at ang Steel Blood Fortress ay maaaring sumubok na magtulungan para makuha ako. Nanahimik si Gang Yachi ng ilang sandali habang binalot ng matinding politikal na kalkulasyon ang kanyang kaisipan. Pagkatapos ay binitawan niya ang isang mungkahi na yayanig sa katahimikan. Wika ni Gang Yachi, mayroon akong mungkahi. Ibunyag natin ang iyong pagkakakilanlan. Yanig ang buong lugar sa tindi ng revelasyong ito. Napatigil ang hininga ni Sorayang sa gulat. Wika ng ating bida, nababaliw ka na ba? Nakalimutan mo na ba kung bakit ako nagpakahirap na itago ang aking identity hanggang ngayon? Hindi naman sa lahat, mabilis na depensa ni Gang Yachi. Kung ganoon, kanino? Tanong ng ating bida habang naniningkit ang mga mata sa tindi ng kuryosidad. Binitawan ni Gang Yachi ang dambuhalang plano na magpapabago sa timpla ng usapan. Wika ni Gang Yachi, sa leader lang ng Steel Blood Fortress. Sabi ng ating bida sa kanyang isip habang pilit na pinoproseso ang panganib ng ideyang ito, sa leader lang ng Steel Blood Fortress. Ipinaliwanag ni Gang Yachi ang tago at madilim na ugnayan ng mga faction.
Wika ni Gong Yachi, ang Righteous Heavenly Alliance ay kaaway din ng Steel Blood Fortress. Maraming beses na silang nagkaroon ng hidwaan at ilang beses na ring muntik ng sumiklab ang digmaan. Hindi lang yun alam ng mundo. Napaisip ang ating bida habang binalot ng kakaibang interes ang kanyang mukha. Wika ni Sorayang, kawili-wili. Diniinan ni Gong Yachi ang huling saksak sa lohika para kumbinsihin ang ating bida na lumabas sa kanyang limitasyon. Wika ni Gong Yachi, maraming restriksyon sa kung ano ang maaari mong gawin sa ngayon. May panganib na makatagpo ng kaaway sa anumang oras. Maaaring ligtas ka, pero ang mga kasama mo ay maaaring nasa panganib. Dahil nakarating ka na sa puntong ito, sa tingin ko ay maaari mo nang payagan ang iyong sarili ng mas maraming kalayaan. Napakabangis. Mukhang ang entablado ay handa na para sa isang dambuhalang pagsiswalat na uukit ng panibagong kapalaran sa gitna ng nagbabadyang digmaan sa Zhongyuan. Nanahimik ang ating bida ng ilang sandali habang nanlilisik ang kanyang mga mata sa tindi ng pag-iisip. Wika ng ating bida, sige, pero may posibilidad na pagtaksilan ako ng leader ng Steel Blood Fortress. Hinarap siya ni Gong Yachi nang may matikas na paninindigan para pawiin ang anumang pag-aalinlangan. Wika ni Gong Yachi, hindi niya magagawa yun. Bakit? Maikling tanong ng ating bida habang sinusuri ang bawat anggulo ng usapan. Dito na isiniwalat ni Gong Yachi ang dambuhalang alas na hawak ng kanilang grupo na yayanig sa kumpiyansa ng kalaban. Wika ni Gong Yachi, may alam ang Hao Sect na ilang mahalagang lihim na itinatago ng Steel Blood Fortress. Magagamit natin yan. Napakalupit na revelasyon. Ngunit nanatiling mapagmatsyag ang ating bida sa tindi ng posibleng kahihinatnan. Wika ni Sorayang, na-realize mo ba na ilalagay niyan sa panganib ang Hao Sect, hindi ba? Gagawa ka ng kaaway mula sa Steel Blood Fortress. Bumanat si Gong Yachi nang may napakakalmadong tono sa kabila ng dambuhalang banta. Wika ni Gong Yachi, kaalyado naman namin ang Heavenly Demon Divine Cult kahit anong mangyari. Hinarap siya ni Sorayang nang may seryosong mukha para hamunin ang kanyang lohika. Wika ng ating bida, hindi ba't dahil nagawa ninyong panatilihin ang magandang balanse sa pagitan ng tatlong puwersa kaya lumaki ng ganito ang Hao Sect? Hindi natin mapapanatili yan habang buhay, napakalamig na sagot ni Gong Yachi habang nananatiling matigas ang kanyang postura. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang naniningkit ang kanyang mga mata sa tindi ng obserbasyon, siguradong may ibang dahilan kung bakit siya masyadong nadadala rito. Malalaman ko rin yan sa lalong madaling panahon. Wika ng ating bida, pag-iisipan ko. Binitawan ni Gong Yachi ang huling saksak sa tindi ng pagmamadali. Wika ni Gong Yachi, wala nang masyadong oras. Hindi ko mapipigilan. Hindi ito isang bagay na maaari kong desisyonan ng mag-isa. Kailangan kong ipagbigay alam sa General Strategist, pinal na hirit ng ating bida. Sige, babalik na lang ako bukas ng umaga kung ganoon, wika ni Gong Yachi bago lumisan sa silid. Matapos ang usapan, nagtungo ang ating bida sa kanyang silid at humiga sa kanyang kama habang binalot ng matinding pagkapagod ang kanyang kaisipan. Sabi ni Sorayang habang nakatingin sa kisame, nakakapagod ito. Napakarami kong kailangang isipin. Mabuti na lang at tumutulong si Gong Yachi. Kung wala siya, talagang mahihirapan ako ngayon. Sabi ng ating bida sa kanyang isip habang tinitimbang ang bawat desisyong kanyang ginawa, talaga namang nakakatawa ako. Patuloy kong pinipili ang mas mahirap na landas sa halip na ang mas madali. Naging maayos naman ang lahat sa huli. Pero hindi ko talaga masasabing iyon ang mga pinakamagandang desisyon. Marahil ay gusto kong mabigyan ng gantimpala para sa nakaraang buhay kung saan ako ay masyadong napigilan sa pamamagitan ng paggawa ng lahat ng gulo na ginawa ko. Ngunit sa mismong sandaling yun, biglang lumitaw si Yosan Green at tinitigan ng ating bida habang ito ay nakahiga pa. Literal na napatigil ang hininga ni Sorayang sa tindi ng gulat. Wika ng ating bida, ha? Mabilis na bumangon ang ating bida nang may kaba. Sigaw niya, ano, kailan ka pa nakarating dito? Humalukip-kip si Yosan Green habang nananatiling matikas ang kanyang paninindigan sa harap ng bida. Wika ni Yosan Green, ngayon lang. Hindi ka sumasagot sa akin. Mag-usap tayo. Pinagpawisan ng malapot ang ating bida habang sinusuri ang seryosong mukha ng dalaga. Wika ni Sorayang, mayroon ka bang gustong sabihin sa akin? Umupo si Yosan Green sa tabi ng ating bida habang binalot ng matinding tensyon ang buong silid.
Wika ni Yosan Green, inilagay mo ang Ice Palace sa isang napakahirap na sitwasyon. Napatigil ang ating bida sa tindi ng kuryusidad. Tanong ni Sorayang, ha? Anong pinagsasabi mo? Binitawan ni Yosan Green ang kanyang hinanakit na yayanig sa kumpiyansa ng bida. Wika ni Yosan Green, hindi ba't ginagamit mo ako bilang kalasag para sa mga insulto at puot? Hindi mo pwedeng gawin yan nang hindi mo sinasabi sa akin ng maaga. Siyempre tutulong ako, pero dapat ay sinabi mo man lang sa akin. Hinarap siya ni Sorayang nang may matikas na paninindigan para ipaliwanag ang kanyang panig. Wika ng ating bida, sinabi ko sa iyo sa Divine Cult na kakailanganin kong gamitin ang pangalan ng Ice Palace. Medyo matapang ako, pero hindi ako bobo, alam mo ba? Akala ko ay alam mo na ang gagawin ko. Nanahimik ng matagal si Yosan Green habang pilit na pinoproseso ang narinig. Wika ni Yosan Green, ganoon ba? Mukhang ang ugnayan ng ating bida at ng prinsesa ng Ice Palace ay formal nang dumaan sa isang seryosong kumprontasyon, hinarap ni Sorayang si Yosan Green ng may napakakalmadong tono habang sinusuri ang bawat anggulo ng kanyang naging pagkakamali. Wika ng ating bida, sasabihin ko sana sa iyo ng isa pang beses bago ko talaga ginawa, pero nakalimutan ko. Masyado kasing naging magulo ang lahat. Pasensya na, ipapaalam ko na sa iyo ng maaga sa susunod. Hinarap siya ni Yosan Green ng may matikas na paninindigan at nagtanong, sinabi mo ba sa kapatid ko? Bumanat ang ating bida ng may kumpiyansa, syempre. Si Gang Yachi na ang nag-asikaso niyon. Nagpapadala siya ng mga liham paminsan-minsan. Well, kung ganoon ay ayos lang, tugon ni Yosan Green habang dahan-dahan na tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Hinarap siya muli ng ating Lodi at nagtanong, kaya bakit ka narito? Isang napakaseryosong mukha ang ipinakita ni Yosan Green habang yanig ang buong paligid sa tindi ng kanyang susunod na sasabihin. Wika ni Yosan Green, mayroon akong pabor na hihilingin. Naningkit ang mga mata ng ating bida sa tindi ng obserbasyon. Wika ni Sorayang, siguradong mahirap yan kung nakakaramdam ka na agad ng guilt bago pa man para rito. Medyo nailang ang dalaga pero nanatiling matapang sa harap ng bida. Wika ni Yosan Green, nabasa mo agad ako. Well, mahirap nga ito, pero magiging napakaganda kung gagawin mo ito para sa akin. Sabi ng ating bida sa kanyang isip habang binalot ng dambuhalang kuryusidad, anong meron sa kanya? Napakalupit na eksena, biglang namula ang mga pisngi ni Yosan Green sa tindi ng kahihiyan habang nanginginig ang kanyang boses sa tindi ng emosyon. Wika ni Yosan Green, gusto kong maging disipulo mo. Literal na napatigil ang mundo ng ating bida sa tindi ng revelasyong narinig. Yanig ang buong kaisipan ni Sorayang sa dambuhalang hiling ng prinsesa. Wika ng ating bida. Ano? Napakabangis. Mukhang ang landas ng ating bida ay formal nang kukuha ng isang bagong disipulo na yayanig sa buong Ice Palace at sa kasaysayan ng Jianghu. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.